Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa si Inay, madalas siyang tumutuloy sa bahay ng kanyang tiyahin sa probinsya. Malaki at lumang bahay iyon. May malalapad na bintana at may mataas na kisame. At sahig na gawa sa kahoy na palaging lumilikha ng tunog sa bawat hakbang. Sa bahay na yon, may isang katulong na nagngangalang Aling Inday. Tahimik at masipag siya. Laging nakaalalay kay tiya. Ngunit may kakaiba sa kanya. Palagi siyang nakayuko at hindi masyadong tumitingin sa mata ng mga kausap. At may isang kakaibang ugali na napansin si Inay sa tuwing siya'y nagpapahinga. Tuwing hapon, kapag humihiga si Inay sa lumang sopa sa sala, lagi niyang nararamdaman ang presensya ni Aling Inday sa ilalim nito. Sa simula, inakala niyang naglilinis lang ito o naghahanap ng nawawalang bagay. Pero habang lumilipas sa mga araw, napansin niyang hindi lang basta naroon si Aling Inday, kundi tila may ginagawa itong kakaiba. Minsan, habang siya'y nakapikit, may malamig na hangin siyang nararamdaman sa kanyang likuran. Parang may bumubulong sa ilalim ng sopa. At minsan, parang may humihinga ng malalim at mabagal. Hanggang sa isang gabi, nalaman niya ang katotohanan. Noong panahong yon, buntis si Inay. Dahil sa bigat ng kanyang dinadala, madalas siyang mahiga sa sopa upang magpahinga. Isang gabi, habang ang lahat ay tulog na, nagising siya sa isang kakaibang pakiramdam. May malamig at mamasa-masang hangin na dumampi sa kanyang balat. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinubukang igalaw ang kanyang katawan. Ngunit parang may bumigat sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Tanging ang kanyang mga mata lang ang kanyang naigagalaw. At doon niya napansin ang madilim na anino sa ilalim ng sopa. May mga matang nanlilisik at kumikislap sa dilim. At may isang mahinang tunog na lumabas mula roon. Isang mabagal at malalim na pagsinghot. Para bang may inaamoy ito. Nanlamig ang buong katawan ni Inay. Hindi siya makapagsalita at hindi rin siya makasigaw. Dahan-dahan niyang inabot ang kandilang nakapatong sa lamisita sa tabi niya at sinindihan ito. Sa sandaling lumiwanag ang paligid, nakita niya kung sino ang nasa ilalim ng sopa. Si Aling Inday. Nakadapa ito sa ilalim at nakanganga habang nakadikit ang mukha sa tela ng sopa. Sa mismong bahagi kung saan nakapatong ang puwetan ni Inay. Nakangiti ito. Pero ang ngiti nito ay hindi ngiti ng isang normal na tao. Puno ng laway ang kanyang labi
At parang may inaasam siyang isang bagay na hindi dapat. Ang bango, bulong nito, habang patuloy na inaamoy si inay. Napahiyaw si inay at biglang nakagalaw ang kanyang katawan. Sa sobrang takot, napasipa siya. Tinamaan si Aling Inday sa mukha. Ngunit sa halip na umatras o sumigaw sa sakit, nagsimulang gumapang si Aling Inday palabas mula sa ilalim ng sopa. Parang ahas ang kanyang kilos. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Ngunit dahang-dahang umuusod ang kanyang katawan. Sa sindak, kinuha ni inay ang kandila at itinapon ito kay Aling Inday. Sa sandaling yon, isang malakas at matinis na hiyaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng tiyahin ni inay at tumakbo ito palabas. Nang makita niya ang nangyayari, agad niyang hinila si inay palayo sa sopa. Ngunit nang muling tingnan nila ang sahig, wala na si Aling Inday. Kinabukasan, nagpasya silang kausapin si Aling Inday. Pero nang hanapin nila ito sa kanyang silid, wala na ito roon. Ang kanyang mga gamit ay naiwan, pero siya mismo ay naglaho na parang bula. Nang tanungin nila ang ibang mga kasambahay, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. At wala rin siyang kamag-anak o bahay na inuuwian. At ang mas nakakakilabot, ayon sa matandang kapitbahay, matagal nang patay si Aling Inday. Hindi ba't si Inday ang nag-aalaga kay lola mo noon? Tanong ng matanda. Nagkatinginan sina inay at ang kanyang tiyahin. Oo, bakit po? Sagot ng tiyahin. Napabuntong hininga ang matanda. Dapat matagal nyo nang alam. Matagal nang patay si Inday. Ayon sa kwento, noong bata pa si Aling Inday, may sakit siya sa pag-iisip. Mahilig siya sa mga buntis. Hindi para alagaan, kundi dahil may kakaiba siyang kinahihiligan. Inaamoy niya ang kanilang mga katawan, lalo na ang kanilang tiyan. May nagsasabing gusto niyang maging ina, pero hindi siya makapanganak. Kaya ang ginawa niya, inaangkin niya ang amoy ng mga buntis sa pamamagitan ng pagsinghot sa kanila habang natutulog. Hanggang isang araw, may isang buntis na ginapang niya sa gabi at hindi na ito nagising kinabukasan. Dahil doon, pinatay siya ng mga tao sa baryo. Pinukpok siya ng kahoy hanggang sa hindi na ito huminga. At ang kanyang katawan, inilibing sa ilalim ng mismong bahay na tinutuluyan ni inay. Mula noon, hindi na bumalik si Aling Inday. Pero sa tuwing humihiga si inay sa kahit anong sopa, kahit saan man siya mapunta, tuwing gabi, nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang likuran. At minsan, sa tahimik na dilim, may naririnig siyang mahina, ngunit nakakakilabot na tunog. Ang tunog ng isang kaluluwang patuloy na nangangamoy ng buhay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.